Isang magandang at mapagpalang araw po sa inyo, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo naroroon sa mundo. Muli, samahan ninyo ako, ang inyong lingkod, sa isang panibagong paglalakbay ng puso at damdamin. Sabi nila, ang tahanan ay kung nasaan ang puso. Ngunit paano kung ang mismong tahanan na pinangarap mong maging kanlungan ng kaligayahan ay siya palang nagkukubli ng pinakamatinding kadiliman? Paano kung ang pag-ibig na inakala mong lunas sa kalungkutan ay isa palang lason na unti-unting pumapatay sa mga pinakamamahal mo sa buhay? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Marco at ang kanyang pag-uwi sa isang yakap na mas malamig pa sa yelo. Nananabik ang puso ni Marco de Silva habang tinatahak ng sinasakyan niyang taxi ang kahabaan ng EDSA. Isang linggo siyang mas maaga sa inaasahang pag-uwi mula sa 3 buwang business trip sa Singapore. Hindi na siya makapaghintay na mayakap ang kanyang mag-iina, ang kanyang magandang asawang si Isabella, at lalo na ang kanyang munting prinsesa, si Leah. Sa bawat pag-usad ng sasakyan, pakiramdam niya'y lumilipad ang kanyang kaluluwa pauwi sa kanilang mansyon sa Forbes Park. Kanina pa niya tinatawagan ang cellphone ni Bella para sorpresahin ito, ngunit laging unattended ang sagot sa kabilang linya. Marahil ay abala ito sa pag-aasikaso ng bahay o kaya naman ay namamahinga. Ito na po tayo, sir, anang driver. Halos mapatalon si Marco sa pagmamadali. Matapos iabot ang bayad, mabilis niyang kinuha ang kanyang mga bagahe mula sa trunk. Sa bawat hakbang niya palapit sa malaking gate ng kanilang bahay, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Na-miss niya ang amoy ng mga bulaklak sa hardin. Na-miss niya ang pakiramdam ng pagiging isang ama at asawa. Gamit ang sariling susi, dahan-dahan niyang binuksan ang malaking pinto na gawa sa Nara. Inaasahan niyang madadatnan ang maingay na tawanan ni Leah o ang malambing na boses ni Bella. Ngunit isang nakakapanibagong katahimikan ang sumalubong sa kanya. Isang katahimikang hindi pamilyar, halos tulad ng lamig ng isang museo. Pumasok siya sa loob, hila-hila ang maleta. Ang lahat ay nasa perpektong ayos. Ang sahig ay kumikinang sa sobrang linis. Ang mga muebles ay walang kahit isang alikabok. Ngunit may mali. May kulang. Iglinilibot ni Marco ang kanyang paningin sa malawak na sala. Doon, sa pader kung saan dating nakasabit ang malaking wedding portrait nila ng kanyang yumaong asawang si Elena, ay wala na ito. Wala na rin ang mga maliliit na picture frames sa ibabaw ng piano. Mga litrato ni Elena na karga si Leah noong sanggol pa ito. Mga litrato nilang tatlo na masayang naglalaro sa beach. Ang pader ay blanco. Ang ibabaw ng piano ay malinis. Tanging isang modernong vase na may puting bulaklak ang naroon. Pakiramdam ni Marco ay biglang nanlamig ang buong paligid. Para bang binura ang isang importanteng bahagi ng kanyang buhay. Mahal? Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Mula sa itaas ng engrandeng hagdanan, bumaba si Isabella. Nakasuot ito ng isang eleganteng silk robe. Ang buhok nito'y nakapusod ng perpekto. Ang ganda niya, naisip ni Marco. Ngunit ang ngiti nito ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Marco, oh my God! Anong ginagawa mo rito? Akala ko ba sa susunod na linggo ka pa? Mabilis na bumaba si Bella at sinalubong siya ng isang mahigpit na yakap at isang mabilis na halik sa labi. Niyakap niya ito pabalik. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa blangkong pader. Sinorpresa kita. Hindi mo sinasagot ang tawag ko. Naka-silent mode ang phone ko, mahal. Nagpapahinga ako sandali. Malambing na sagot ni Bella habang hinahaplos ang kanyang braso. I missed you so much. Mabuti naman at nakauwi ka na. But you should have told me para nakapaghanda man lang ako ng paborito mong pagkain. Hindi agad sumagot si Marco. Itinuro niya ang pader. Bella, nasaan ang mga litrato ni Elena? Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ng asawa. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang maunawaing na manawaing ngiti.
Oh, that. Itinago ko muna sa bodega, mahal. I thought it was time para makapag-move on na tayo ng tuluyan. Para sa pamilya natin. Para sa atin. May kung anong kumirot sa dibdib ni Marco. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. May punto si Bella. Ngunit hindi niya maiwasang isipin na parang may karapatan itong burahin ang alaala ng ina ng kanyang anak. Nasaan si Leah? Pag-iiba niya ng usapan. Gusto ko nang makita ang prinsesa ko. Nasa kwarto niya naglalaro. Sagot ni Bella. Leah! Anak! Halika rito sa baba. Nandito na ang papa mo. Mula sa itaas, narinig ni Marco ang pagbukas ng isang pinto. At ilang sandali pa, lumitaw ang ulo ng kanyang 6 na taong gulang na anak sa tuktok ng hagdanan. Papa? Leah! Di masayang bati ni Marco na naghihintay na tumakbo ito pababa para salubungin siya ng yakap, gaya ng dati. Ngunit hindi gumalaw si Leah. Nanatili itong nakatayo roon, ang mga maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa handrail. Nakita ni Marco ang pagpayat nito. Ang mga mata nito'y malalim, may namumuong maitim na bilog sa ilalim. Nakatingin ito sa kanya, ngunit ang mga mata nito'y hindi nagpapakita ng saya, kundi ng takot. Nang lumingon si Bella sa direksyon ng bata, nakita ni Marco kung paano bahagyang nanginig ang mga balikat ni Leah. Mabilis itong umiwas ng tingin at yumuko. Anak, bumaba ka na. Yakapin mo ang papa mo. I'm sure na-miss ka niyan. Utos ni Bella. Ang boses ay malambing ngunit may diin. Dahan-dahang bumaba si Leah. Ang bawat hakbang ay mabigat. Hindi ito tumingin ng diretso kay Marco. Pagdating sa paanan ng hagdan, huminto ito ilang talampakan ang layo mula sa kanya. Prinsesa ko! Malambing na sabi ni Marco. Lumuhod siya para maging kapantay ito. Hindi mo ba na-miss si Papa? Hindi sumagot si Leah. Niyakap ni Marco ang munting katawan nito. Naramdaman niya ang paninigas nito sa kanyang mga bisig. Hindi ito yumakap pabalik. Isang malamig. Walang buhay na yakap. Ang isinukli nito. Ang gabing iyon, sa hapagkainan, ay binalot ng kakaibang tensyon. Naghanda si Bella ng masarap na pagkain, ngunit walang ganang kumain si Marco. Si Leah naman ay halos hindi ginalaw ang pagkain sa kanyang plato. Nakayuko lang ito at pinaglalaruan ng kanin gamit ang tinidor. Leah, ubusin mo yang pagkain mo. Sayang ang grasya, sabi ni Bella sa mahinahong tono. Sinubukan ni Marco na pag-aani ng loob ng anak. Kumusta ang school, prinsesa? Marami ka bang bagong friends? Umiling lang si Leah bilang sagot. She's been very quiet lately, sabi ni Bella kay Marco na para bang wala roon ang bata. Nagiging mahiyain. I think it's just a phase. Biglang inabot ni Bella ang basto para salinan ng tubig si Leah. Sa paggalaw niya, bahagyang sumagi ang kanyang kamay sa balikat ng bata. Isang malakas na kalansing ang umalingaw-ngaw sa silid. Nabitawan ni Leah ang kanyang plato. Bumagsak ito sa sahig, nabasag at kumalat ang pagkain. Nanlaki ang mga mata ng bata sa takot. Nakatingin, hindi sa nabasag na plato, kundi kay Bella. I'm sorry po. Nanginginig na sabi ni Leah. Ang boses ay halos isang bulong. It's okay, anak. Aksidente lang yan. Mabilis na sabi ni Marco. Ngunit bago pa man niya mapakalma ang anak, nagsalita na si Bella. Hayaan mo na, mahal. Ako na ang magliligpit, sabi nito sa isang matamis na boses. Ngunit ang mga mata nito na nakatitig kay Leah ay nanlilisik. Umakyat ka na sa kwarto mo, Leah. At dahil hindi mo inubos ang pagkain mo, walang dessert para sa'yo. Walang imik na tumayo si Leah at mabilis na tumakbo paakyat ng hagdan. Naiwan si Marco na puno ng pagtataka at kaba. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Marco. Matapos magpanggap na tulog na, dahan-dahan siyang bumangon at nagtungo sa kwarto ni Leah. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sa liwanag na nagmumula sa hallway,
Nakita niya ang kanyang anak na natutulog ng hindi mahimbing. Gumagalaw-galaw ito at may sinasabing hindi maintindihan. Lumapit siya. "Mama, tulong!" Narinig niya ang mahinang ungol mula sa mga labi ni Leah. "Mama, tulong!" Nadurog ang puso ni Marco. Dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang kamay sa balikat ng anak para gisingin ito mula sa masamang panaginip. "Leah, anak, si Papa ito." Sa pagdampi ng kanyang kamay, biglang nagmulat ng mata si Leah. Ngunit hindi ito ang reaksyon na inaasahan niya. Hindi ito pagpapakalma. Sa isang iglap, sumigaw ito sa takot. Mabilis itong umatras sa sulok ng kama, niyakap ang mga tuhod at tiningnan si Marco na para bang isa siyang halimaw na handa siyang sakmalin. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa purong takot. Isang takot na nakadirekta sa kanya, sa sarili niyang ama. Parang isang matulis na punyal ang bumaon sa puso ni Marco habang nakatingin sa nanginginig na katawan ng kanyang anak. Ang takot sa mga mata ni Leah, isang takot na para sa kanya, ay isang sugat na hindi niya alam kung paano gagalingin. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay na para bang sumusuko upang ipakita ritong wala siyang masamang gagawin. "Shh, prinsesa! Si Papa lang to," bulong niya. Ang boses ay basag. Ngunit lalo lang umiling si Leah. Isiniksik pa ang sarili sa headboard ng kama. Bago pa man makagawa ng isa pang hakbang si Marco, isang anino ang tumakip sa liwanag mula sa pinto. "Anong nangyayari dito?" Malamig ang boses ni Isabela. Nakatayo ito roon, nakapameywang. Ang dating malambing na muka ay napalitan ng tigas. "Marco, ginugulat mo ang bata." "Hindi, Bella. Nagkaroon lang siya ng masamang panaginip," paliwanag ni Marco. Hindi inaalis ang tingin kay Leah. Lumapit si Bella at umupo sa gilid ng kama sa pagitan ni Marco at ng bata. Hinaplos niya ang buhok ni Leah, ngunit ang kilos ay tila automatiko at walang init. "Hey, itong batang to. Lagi na lang ganito kapag gabi. Don't worry, mahal. Ako na ang bahala sa kanya. Bumalik ka na sa kwarto at magpahinga. Jetlagged ka pa sa biyahe." Ang mga salita ni Bella ay malumanay. Ngunit para kay Marco, isa iyong utos. Isang paraan para paalisin siya. Nag-aalangan man, tumayo siya. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya si Leah na ngayon ay nakayuko na at hindi na gumagalaw sa ilalim ng haplos ni Bella. Isinara niya ang pinto, ngunit naiwan sa isip niya ang imahe ng takot sa mukha ng sariling anak. Kinabukasan, dinala ni Marco ang bigat ng kanyang dibdib sa almusal. Sinubukan niyang maging masigla, ngunit ang bawat ngiti ay pilit. Si Leah ay tahimik na nakaupo. Tinutusok-tusok lang ng tinidor ang hotdog sa kanyang plato. Hindi na niya kayang manahimik. "Bella!" Panimulan niya nang makaupo ito sa tapat niya. "May dalang kape. Hindi ako mapakali sa nangyari kagabi. At kanina, pagising ko, ayaw na naman akong pansinin ni Leah. May problema ba?" Bumuntong hininga si Bella. Isang pinraktis na buntong hininga ng isang pagod, ngunit mapagmahal na ina. "Mahal, I think namimiss ka lang niya ng sobra, kaya siya nagkakaganyan. At siguro, to be honest, naninibago pa rin siya sa akin. It's not easy being a stepmother, you know?" Hinawakan nito ang kamay niya sa ibabaw ng mesa. 3 buwan kang nawala. Sa 3 buwan na yon, sinubukan kong ituro sa kanya ang disiplina. Kailangan ko lang siyang higpitan ng kaunti para sa kapakanan niya. Ayokong lumaki siyang spoiled. I'm just trying to be a good mother to her, Marco. Para sa ating lahat. Ang mga salita ni Bella ay tumagos sa puso ni Marco. Hindi dahil naniwala siya, kundi dahil gusto niyang maniwala. Gusto niyang isipin na ang lahat ay normal, na ito ay bahagi lang ng pagbuo nila ng isang bagong pamilya. Para maiba ang usapan at makuha ang atensyon ni Leah, may naalala siya.
Speaking of paglalaro, nasaan pala yung mga laruan ni Leah? Yung paborito niyang manika na porselana? Bigay pa ni Elena? Nakita niya ang mabilis na pag-igting ng panga ni Bella bago ito ngumiti. Ah, yun ba? Itinabi ko sa bodega. Ang luma na kasi. Mahal. Marurumi na. Baka may bakterya pa. Don't worry, I bought her new onesies. Mas magaganda at modern. Parang may kung anong malamig na gumapang sa likod ni Marco. Alam niya kung gaano kahalaga ang manikang yon kay Leah. Iyon ang huling regalo ni Elena sa anak bago ito pumanaw. Hindi lang yon laruan, iyon ay isang alaala. Si Yaya LV? Biglang tanong ni Marco. Ang boses ay mas seryoso na. Siya ang nag-aalaga sa mga gamit ni Leah. Bakit hindi ko siya nakita mula pa kahapon? Ay, oo nga pala. Hindi ko pa nasasabi sa'yo. Sagot ni Bella. Umiinom ng kape. Ang mga mata ay nakaiwas. Nagpaalam na si Yaya. Umuwi na ng probinsya. May bigla ang emergency raw sa pamilya niya. Nagmamadali kaya hindi na nakapagpaalam ng maayos sa'yo. Masyadong madulas. Masyadong simple ang sagot. Si Yaya LV, na halos 2 dekada nang nagsisilbi sa pamilya De Silva na nag-alaga sa kanya mula pagkabata, ay aalis ng ganoon na lang. Sa buong araw na yon, hindi mapalagay si Marco. Habang nagpapanggap siyang nag-aayos ng mga gamit mula sa kanyang biyahe, palihim niyang kinuha ang kanyang cellphone. Dinial niya ang numerong matagal nang kabisado sa kanyang isip. Ang numero ni Yaya LV. Ring, ring, ring. The number you have dialed is currently not in service. Please try your call later. Kinabahan siya. Sinubukan niya ulit. Ganoon pa rin ang sagot. Parang pinipiga ang puso niya. May mali. Talagang may mali. Nang dapit hapon, para makahanap ng espasyo para mag-isip, pumasok siya sa kanyang maliit na home office na hindi na niya nagagamit mula nang ikasal sila ni Bella. Maalikabok ang mga gamit. Sa ibabaw ng kanyang lumang mesa, may isang salansan ng mga sulat, mga bill ng credit card na nakapangalan sa kanya. Binuksan niya ang isa para lang tingnan at nanlaki ang kanyang mga mata. Louis Vuitton, Chanel, Gucci. Mga transaksyon na libo-libo ang halaga. Mga petsa na nasa Singapore siya. Hindi lang isa, kundi sunod-sunod na statement. Pakiramdam niya ay nanakawan siya ng harapan. Ngunit hindi ang pera ang pinakamasakit. Ang sakit ay nasa katotohanang habang nagpapakapagod siya sa ibang bansa para sa pamilya nila, nilulustay ni Bella ang kanilang pera sa mga bagay na hindi niya alam. Sa kanyang galit at pagkalito, nasagi niya ang isang maliit na cabinet sa ilalim ng kanyang mesa. May isang bagay na nahulog mula sa likuran nito. Isang maliit, kupas na notebook. Pinulot niya ito. Agad niyang nakilala ang sulat kamay sa pabalat. Kay Yaya LV. Ito ang lagi nitong daladalang listahan. Bakit ito maitatago dito? Binuklat niya ang mga pahina. Mga listahan ng bibilhin sa palengke, mga resipe, mga paalala. Ngunit sa pinakahuling pahina, isang sulat ang nakakuha ng kanyang pansin. Iba ang tinta. Iba ang diin ng pagsulat. Halatang minadali. Isang maikling pangungusap lang yon, ngunit sapat na para manindig ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Panginoon, kayo na po ang bahala kay Leah. At sa ilalim nito, isang hilera ng mga numero, isang bagong cellphone number. Nanginginig ang kamay ni Marco habang mahigpit na hawak ang lumang notebook. Ang mga salita ni Yaya LV, kahit maikli, ay sumisigaw ng panganib. Ang bagong numero sa ilalim nito ay ang tanging sinag ng liwanag sa kadilimang bumabalot sa kanyang isipan. Kailangan niya itong tawagan. Kailangan niyang malaman ang totoo. Ngunit paano? Nariyan si Bella sa sala, nanonood ng telebisyon. Bawat kilos niya ay tila binabantayan. Kailangan niya ng dahilan para lumabas. Tumayo siya at lumabas ng opisina, sinikap na maging normal ang bawat hakbang. Mahal, tawag niya kay Bella. Pinipilit ngumiti.
May importante lang akong tawag mula sa opisina. Medyo confidential. Lalabas lang ako sa hardin para hindi maingay, okay? Tumingin si Bella sa kanya. Ang mga mata nito ay mapanuri. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, tumango ito at ngumiti. Sige, mahal. Take your time. Nakahinga ng maluwag si Marco. Mabilis siyang lumabas patungo sa hardin. Sa pinakadulong bahagi, kung saan natatabunan siya ng malalagong halaman ng sampagitan na itinanim pa nila ni Elena noon. Dito, hindi siya maririnig. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinatype ang numero sa kanyang cellphone. Itinapat niya ito sa kanyang tainga. Ang bawat pagring ay parang isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Sa ikatlong ring, may sumagot. Hello? Isang boses ng matandang babae. Nag-aalangan. Pagod. Yaya LV? Tanong ni Marco. Halos pabulong. Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos, isang humihikbing boses. Sir, Sir Marco, kayo po ba iyan? Ako nga, Yaya. Kumusta na kayo? Anong nangyari? Sabi ni Bella umuwi kayo ng probinsya. Sunod-sunod niyang tanong. Narinig niya ang malakas na pag-iyak sa kabilang linya. Hindi po totoo yon, Sir Marco. Isang malaking kasinungalingan po ang lahat. Anong ibig mong sabihin, Yaya? Pakiusap. Sabihin mo sa akin ang totoo. Huminga ng malalim si Yaya LV. Sinusubukang kontrolin ang kanyang mga hikbi. Sir, isang linggo pa lang po kayong nakaalis. Nagbago na ang lahat. Ang bait-bait ni Ma'am Bella noong una, pero bigla siyang naging halimaw. Ang mga salita ni Yaya LV ay parang kidlat na tumama kay Marco. Pinalayas niya ako, sir. Patuloy ng matanda. Pinagbintangan niya akong nagnakaw ng alahas niya. Isang kwintas na hindi ko naman nakita kailanman. Sinabi niya sa akin na kapag hindi ako umalis ng tahimik, ipapakulong niya ako. Wala akong nagawa, Sir Marco. Matanda na ako. Ayokong makulong sa kasalanang hindi ko ginawa. Nanikip ang dibdib ni Marco. Pero bakit, Yaya? Bakit niya gagawin yon? Dahil sagabal ako sa mga plano niya. Umiiyak na sagot ni Yaya LV. Dahil nakikita ko ang ginagawa niya kay Leah. Anong ginagawa niya kay Leah? Tanong ni Marco. Ang boses niya ay nagbabadyang pumutok. At doon, ibinuhos ni Yaya LV ang lahat. Sa bawat salita niya, isang eksena ang nabubuo sa isipan ni Marco. Mas malinaw at mas masakit kaysa sa anumang bangungot. Nagsimula ang isip ni Marco na maglakbay sa nakaraan sa pamamagitan ng mga salita ni Yaya LV. Nakita niya ang isang eksena sa hapagkainan. Ilang linggo na ang nakalipas. Si Leah ay uhaw na uhaw at sa pag-abot niya ng baso ng tubig, aksidente niyang natabig ito. Natapon ang tubig sa mamahaling tablecloth na binili ni Bella. Wala kang kwentang bata! Sigaw ni Bella, ang mukha ay nag-aapoy sa galit. Hinablot niya ang plato ni Leah na may lamang pagkain at walang awang inihagis ito sa sahig. Ayan, diyan ka kumain. Tutal, asal hayop ka naman. Pulutin mo yan gamit ang bibig mo. Ang munting si Leah ay umiiyak lang sa isang sulok, nanginginig sa takot habang nakatingin sa nagkalat na kanin at ulam. Isa pang alaala ang sumunod. Si Leah ay masayang nagdodrawing sa sala. Isang larawan ng 3 tao na magkakahawak kamay. Siya, si Marco, at isang anghel na may pakpak na kamukha ni Elna. Ipinakita niya ito kay Bella. Ngunit sa halip na papuri, isang malamig na tingin ang isinukli nito. Kinuha ni Bella ang papel. Sino to? Tanong nito, nakaturo sa anghel. Si Mama Elena po, sagot ni Leah. Walang salitang pinunit ni Bella ang drawing sa gitna. Pagkatapos ay pinunit niya ulit. At ulit, hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito. Wala kang ina. Ako ang ina mo ngayon, sabi ni Bella. Ang boses ay puno ng lason. At kapag gumuhit ka pa ulit ng basura na yan,
Lahat ng gamit na iniwan ng nanay mo, itatapon ko sa apoy. Sinubukan ko po kayong tawagan, Sir Marco. Hagulgol ni Yaya LV na nagpabalik sa kasalukuyan kay Marco. Pero nakablock po ang numero ko sa telepono ninyo. Sigurado akong siya ang may gawa. Sir, si Leah, kawawa po ang alaga ko. Baka kung ano na ang ginagawa niya sa bata. Hindi na natapos ni Yaya LV ang kanyang sasabihin. Naputol na ang tawag. Ngunit hindi na yon mahalaga. Narinig na ni Marco ang lahat ng kailangan niyang marinig. Nabitawan niya ang cellphone. Bumagsak ito sa damuhan, ngunit hindi niya ininda. Nakatitig lang siya sa kawalan, sa mga bulaklak ng sampagwita na minsang naging simbolo ng pag-ibig at kaligayahan. Ngayon, para itong mga saksi sa isang karumaldumal na krimen. Ang lahat ng piraso ay nagkabit-kabit na sa kanyang isipan. Ang pagkawala ng mga litrato, ang takot sa mga mata ni Leah, ang mga pilit na ngiti ni Bella, ang mga kasinungalingan. Isang nag-aalab na galit ang umakyat mula sa kanyang sikmura patungo sa kanyang dibdib. Isang galit na hindi pa niya naramdaman kailanman. Hindi ito mainit. Ito ay malamig. Isang nagyayelong galit na humihingi ng katarungan. Pinulot niya ang kanyang cellphone, isinilid sa bulsa, at naglakad pabalik sa loob ng bahay. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, desidido. Wala nang pag-aalinlangan, wala nang pagbibigay katwiran. Haharapin niya ang demonyong pinatuloy niya sa kanyang pamamahay. Haharapin niya si Isabela. Pagbukas niya ng pinto ng sala, handa na ang mga salitang sasabihin niya. Handa na siyang isigaw ang lahat ng kanyang galit. Ngunit natigilan siya. Nakaupo si Bella sa sofa, nakatalikod sa kanya. Nang marinig nito ang kanyang pagdating, dahan-dahan itong lumingon. Ang mukha nito ay hindi galit, hindi nagtataka. Ito ay nakangiti. Isang nangiting matagumpay, at sa kamay nito may hawak itong isang puting bagay. Itinaas niya ito para ipakita kay Marco, isang pregnancy test na may dalawang malinaw, hindi mapagkakailangang linya. Ang mga salitang handa nang bumulwak mula sa bibig ni Marco ay biglang nagyelo sa kanyang lalamunan. Ang nag-aalab na galit na nagtulak sa kanya mula sa hardin ay biglang naapula na para bang binuhusan ng isang drum ng nagyayelong tubig. Ang pregnancy test, 2 linya. Nakatitig siya roon. Ang kanyang isip ay nagpupumilit na iproseso ang dalawang magkasalungat na katotohanan. Sa isang banda, ang tinig ni Yaya LV na puno ng pighati at takot. Sa kabilang banda, ang patunay ng isang bagong buhay na hawak ng babaeng kaharap niya. Dahan-dahang tumayo si Bella mula sa sofa. Lumapit ito sa kanya at sa bawat hakbang, unti-unting nabubuo ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi ito mga luha ng pagkakasala. Ito ay mga luha ng pinaghalong saya at kalungkutan. Isang perpektong pag-arte. Tingnan mo, mahal, bulong nito. Ang boses ay nanginginig habang ipinapakita sa kanya ang resulta. Isang milagro? Ito na ang sagot sa lahat ng panalangin natin. Akala ko hindi na mangyayari. Akala ko hindi na kita mabibigyan ng isang buong pamilya. Hinawakan nito ang kamay ni Marco at isinara ang mga daliri niya sa paligid ng pregnancy test na para bang ipinapasa sa kanya ang isang sagradong bagay. Magkakaanak na tayo, Marco. Magiging kuya na si Leah. Di ang pangalan ni Leah. Ang pangalan ng anak niyang pinagmalupitan nito. Sinubukan ni Marco na bawin ang kanyang determinasyon. Bella. Nagsimula siya. Ang boses ay garalgal. Tumawag ako. Kinausap ko si Yaya LV. Nakita niya ang mabilis na paglamig sa mga mata ni Bella. Ngunit kasing bilis din itong nawala. Napalitan ng isang nasasaktang ekspresyon. Bumitaw ito sa kanya at humakbang paatras na para bang sinampal niya. Si Yaya LV? Tanong nito. Ang boses ay puno ng hindi makapaniwalang sakit. Marco, sa gitna ng pinakamagandang balita na natanggap natin, siya pa rin ang iniisip mo, siya ang pinaniniwalaan mo. Itinuro nito ang sariling tiyan.
May dinadala akong anak mo, Marco. Dugot laman mo. At mas maniniwala ka pa sa isang katulong na pinalayas ko dahil sa pagnanakaw kaysa sa akin, sa asawa mo, sa ina ng magiging anak mo. Bawat salita ay isang patalim na tumusok sa konsensya ni Marco. Paano niya sasabihin ang mga paratang na narinig niya sa isang babaeng nagdadalang tao? Paano niya ito susumbatan habang inaakala nitong binibigyan siya ng pinakamagandang regalo? Nahulog siya sa bitag. At alam yon ni Bella, ang mga sumunod na oras at araw ay parang isang panaginip na hindi magising-gising si Marco. Isang bangungot na may magandang musika. Si Bella ay naging larawan ng perpektong asawa at ina. Ipinagluto siya nito ng paborito niyang sinigang na hipon. Habang kumakain sila, walang tigil ito sa pag-usap tungkol sa kanilang kinabukasan. Kailangan na nating simulan ang pag-aayos ng nursery room, mahal. Gusto ko, kulay puti at ginto. Napaka-elegante. Masayang sabi nito habang si Marco ay tahimik na nakatingin sa tapat niya. Ang kanyang mga mata ay lumipat kay Leah. Ang anak niya ay nasa kabilang dulo ng mesa. Isang maliit na anino sa kanilang naglalakihang hapagkainan. Hindi ito tumitingin sa kanila. Hindi ito ngumingiti. Ang balita ng pagkakaroon ng kapatid ay tila dumaan lang sa kanyang tainga na parang hangin. Hindi ka ba masaya, Leah? Biglang tanong ni Bella. Ang boses ay matamis, ngunit may bahid ng pagbabanta. Magkakaroon ka na ng kalaro. Hindi ka na mag-iisa. Tumingin si Leah kay Bella, pagkatapos ay kay Marco. May gusto itong sabihin. Nakita ni Marco ang pagbuka ng mga labi nito. Ngunit sa huli, yumuko na lang ito at umiling. Pakiramdam ni Marco ay unti-unti siyang sinasakal. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi nawawala. Sa gabi, kapag nakahiga na sila sa kama, yayakapin siya ni Bella. Salamat, mahal. Ibubulong nito. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong maging isang tunay na ina. Pangako, aalagaan ko ang pamilyang ito. At si Marco, sa gitna ng dilim, ay pipiliting maniwala. Baka naman nagkamali lang si Yaya LV, sasabihin niya sa sarili. Baka naman stress lang si Bella, kaya naging mahigpit siya kay Leah. Baka naman itong bata, sa sinapupunan niya ang magbabago sa lahat. Iyon ang gusto niyang paniwalaan, dahil ang alternatibo na ang ina ng kanyang magiging anak ay isang halimaw, ay isang katotohanang napakasakit tanggapin. Kaya pinili niyang maging bulag. Pinili niyang isantabi ang mga bulong ng pagdududa para sa isang pangakong binitawan na ng katotohanan. Isang hapon, habang nagbabasa siya sa sala, lumapit si Bella na may dalang ngiti. Mahal, may good news ako, sabi nito. Umupo sa tabi niya. Nakatawag na ako sa klinik ni Dr. Reyes, ang dati kong OBGYN. Nakaschedule na ako para sa unang check-up natin bukas ng umaga. Tumingin ito sa kanya ng diretsyo. Ang mga mata ay kumikinang, puno ng hamon. Gusto kong makita mo mismo sa ultrasound ang tibok ng puso ng anak natin. Humilig ito at hinalikan siya sa pisngi. Ang kanyang hininga ay mainit sa tainga ni Marco nang ito'y bumulong. Sasama ka, di ba mahal? Habang binabaybay ng kanilang sasakyan ang daan patungo sa klinik, pakiramdam ni Marco ay isa siyang aktor sa isang palabas na hindi niya alam ang script. Nasa tabi niya si Bella, masayang masaya. Ang isang kamay ay nakahawak sa kanyang braso, habang ang isa naman ay laging nakahaplos sa sariling tiyan. Walang tigil ito sa pagkukwento tungkol sa mga plano nito para sa sanggol. Ngunit ang boses ni Bella ay parang ugong na lang sa tainga ni Marco. Ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Lumilipad ito pabalik sa takot sa mga mata ni Leah, sa humihikbing tinig ni Yaya Elvis sa telepono. Paano siya makakaramdam ng saya para sa isang bagong buhay kung ang isang buhay na nasa piling na niya ay unti-unting pinapatay?
Hindi ka ba excited, mahal? Tanong ni Bella, pumipitik sa ilong niya. Ang tahimik mo. Pinilit ni Marco ang isang ngiti. Isang pekeng ngiti. Pagod lang siguro. Pero syempre masaya ako. Ang bawat salita ay kasinungalingan. Pagdating nila sa klinik, isang malamig at sterile na amoy ng antiseptic ang sumalubong sa kanila. Umupo sila sa waiting area. Habang si Bella ay masayang binabasa ang mga magazine tungkol sa pagbubuntis, si Marco naman ay nakatitig lang sa puting pader, ang isip ay blanco. Mr. and Mrs. De Silva? Tawag ng isang nurse. Sa loob ng maliit na kwarto, pinahiga si Bella sa examining bed. Si Marco ay pinaupo sa isang silya sa tabi nito. Pumasok ang isang doktora na may palangiting mukha, si Dr. Reyes. So Isabella, it's been a while. Bati ng doktora. Congratulations on this wonderful news. Thank you, Doc. This is my husband Marco. Pakilala ni Bella. Tumangulang si Marco. Sinimulan na ng doktora ang procedure. Naglagay ito ng malamig na gel sa tiyan ni Bella at idinikit ang transducer. Sa isang monitor sa kanilang harapan, isang imahe na itim at puti ang lumitaw. Isang mantsa na hindi maintindihan ni Marco. Okay, let's see. Sabi ng doktora. There it is. 8 weeks, tama sa bilang. At isang mabilis at paulit-ulit na tunog ang pumuno sa kwarto. Tamp-tamp, tamp-tamp, tamp-tamp. Ayan na, sabi ng doktora, nakangiti. Isang malakas at malusog na heartbeat. Tumingin si Marco sa monitor. Nakita niya ang isang maliit na kumikislap na tuldok sa gitna ng itim na mantsa. Iyon daw ang puso ng anak niya, ngunit wala siyang maramdaman. Parang nanonood lang siya ng isang pelikula kung saan siya ang isa sa mga tauhan, ngunit hindi niya maramdaman ang sariling emosyon. Napalingon siya kay Bella. Nakita niya ang mga luha ng kaligayahan na dumadaloy sa pisngi nito habang nakatingin sa screen. Isang perpektong pagganap. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Naririnig mo ba yon, mahal? Ang anak natin. Tumangulang ulit si Marco. Ang lalamunan ay tuyo. Sa biyahe pa uwi, hindi maubos ang enerhiya ni Bella. Narinig mo yon, di ba? Ang lakas-lakas. Sigurado akong magiging malusog ang baby natin. Oo, narinig ko. Tipid niyang sagot. Alam mo, naisip ko, patuloy ni Bella, kailangan na nating ayusin ang nursery at may perpekto akong lugar para doon. Yung reading room sa tabi ng master's bedroom, biglang napapreno si Marco. Buti na lang at walang sasakyan sa likod nila. Napakapit si Bella sa dashboard. Yung reading room? Tanong ni Marco. Ang boses ay biglang nanlamig. Ang dating silidaklatan ni Elena. Ang kwartong yon ay sagrado para sa kanya. Doon nakalagay ang lahat ng libro ni Elena. Doon siya nagpupunta kapag gusto niyang maramdaman ang presensya ng yumaong asawa. Oo, sagot ni Bella. Tila walang kamalay-malay sa biglaang pagbabago ng mood ni Marco. Malaki yon at maliwanag. Tatanggalin lang natin yung mga lumang libro at shelves. Tapos, hindi, putol ni Marco. Huwag mong gagalawin ang kwartong yon. Natigilan si Bella. Pero Marco, para naman to sa anak natin. Sinabi kong hindi, mariin niyang sabi, at muling pinaandar ang sasakyan. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang pagkainis sa mukha ni Bella bago ito muling ngumiti ng pilit. Kinabukasan, maagang umalis si Marco, nagdahilang may biglaang meeting sa opisina. Ngunit hindi iyon totoo. Plano niya itong lahat. Uuwi siya ng mas maaga. Sa oras na dapat ay nasa labas si Bella para sa yoga session nito. Ito na ang pagkakataon niyang makausap si Leah ng masinsinan. 3:00 ng hapon, pumarada siya sa tapat ng kanilang bahay. Dahan-dahan siyang pumasok. Tahimik ang paligid. Leah? Tawag niya. Walang sumasagot. Umakyat siya sa hagdanan at dumiretso sa kwarto ng anak. Kakatukin na sana niya ang pinto nang mapansin niya ang isang bagay na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso.
Ang pinto ay nakakandado mula sa labas. Sinubukan niyang pihitin ang doorknob, ngunit ayaw bumukas. Lia! Anak, nandyan ka ba? Isang mahinang kaluskos ang naririnig niya mula sa loob, tapos isang maliit na tinig. Papa? Oo, anak, si Papa ito. Bakit nakalak ang pinto? Si Tita Bella po. Sabi niya, huwag daw akong lalabas. Nag-init ang ulo ni Marco. Anong klaseng tao ang ikukulong ang isang 6 na taong gulang na bata sa sarili nitong kwarto? Sakto namang narinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto sa ibaba. Dumating na si Bella. Mabilis siyang bumaba. Sasalubungin na sana niya ito ng galit nang maunahan siya nito ng isang matamis na ngiti. Oh mahal, ang aga mo yata? Bakit nakalak ang pinto ng kwarto ni Lia? Tanong niya. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Hindi na bigla si Bella. Kalmado itong naglakad papunta sa ref para kumuha ng tubig. Yun ba? Sinara ko lang para sa kaligtasan niya. Kaligtasan? Anong kaligtasan ang sinasabi mo sa pagkulong sa kanya? Humarap ito sa kanya. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Mahal, buntis ako. Maselan ang pagbubuntis ko. Paano kung habang wala ako, maglaro si Lia malapit sa hagdan at mahulog? Paano kung magulat ako at matisod din? Delikado para sa baby. Mas mabuti nang sigurado na nasa loob lang siya ng kwarto niya. Ligtas. Muli, ginamit nito ang sanggol bilang panangga. Isang perpektong dahilan. Isang kasinungalingang mahirap kontrahin. Nawalan ng sasabihin si Marco. Umakyat si Bella, binuksan ang pinto ni Lia at lumabas kasama ang bata. Halika na anak, magmeryenda tayo. Habang naglalakad sila palayo, napansin ni Marco ang isang bagay. Habang hawak ni Bella ang kamay ni Lia, bahagyang umangat ang manggas ng damit ng bata. Sa maliit na pulsuhan nito may isang munting pasa, isang bilog at naninilaw na pasa na para bang may humawak doon ng napakahigpit. Mabilis na ibinaba ni Lia ang kanyang manggas at itinago ang kamay sa likod na para bang nahuli siyang may ginagawang masama. Ngunit nakita na ni Marco ang pekeng na ngiti, ang tiyan na lumalaki, ang mga dahilan, lahat ay nabura. Ang tanging nakikita na lang niya ay ang pasa sa braso ng kanyang anak. Gabi na. Hindi makatulog si Marco. Ang lahat ng nangyari sa araw na yon ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Bumangon siya at binuksan ang kanyang laptop, nagpanggap na may tatapusing trabaho. Habang tinitingnan niya ang kanyang mga email, isang notification ang lumitaw sa gilid ng screen. Isang email mula sa bangko. Subject: Transaction Alert. Large Fund Transfer. Kinabahan siya. Binuksan niya ang email. Dear Mr. De Silva, this is to inform you that a fund transfer amounting to PHP 500,000 pesos has been successfully made from your joint account ending in 1234 to an account under the name of Rodrigo Reyes. Thank you for banking with us. Rodrigo Reyes. Sino si Rodrigo Reyes? Ang tanging alam niyang Reyes ay si Isabela. Ang peking ngiti, ang pasa, at ngayon, ang pera. Ang mga bulong sa dilim ay unti-unti nang nagiging isang malinaw na sigaw gabi. Ang buong kabahayan ay natutulog na sa mahimbing na katahimikan. Si Bella ay nasa kanyang tabi. Ang paghinga ay malalim at panatag. Ngunit para kay Marco, ang katahimikan ay isang anyo ng pagkabingi. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sariling dibdib at ang mga tanong na umiikot sa kanyang isipan. Sino si Rodrigo Reyes? Bakit siya magpapadala ng ₱250,000 sa isang taong hindi niya kilala? Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama, siniguradong hindi makakalikha ng kahit katiting na ingay. Naglakad siya pabalik sa kanyang home office at muling binuksan ang laptop. Sa dilim, ang liwanag mula sa screen lang ang nagsisilbing ilaw sa kanyang mukha. Sa isang desperadong paghahanap, inilagay niya ang pangalan sa search bar ng isang social media site. Lumabas ang ilang profile
Ngunit isa ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang lalaking nasa edad 40, nasa isang probinsya sa Visayas, base sa mga nakalagay na impormasyon. Sa isa sa mga litrato nito, may nakita siyang pamilyar na mukha na nakatag, isang luma at hindi na aktibong profile ni Isabela nung dalaga pa. Ito, ang caption, "Happy birthday sa pinakamabait kong kapatid, Rodrigo Reyes, more blessings to come." Kapatid. Ang kapatid na hindi man lang nabanggit ni Bella sa kanya. Ang kapatid na pinadalhan nito ng pera na pinaghirapan niya. Isinara ni Marco ang laptop nang may panggigigil. Ang bawat kasinungalingan ay parang isang patong ng semento na unti-unting inililibing siya ng buhay. Siya ay isang bilanggo sa sarili niyang pamamahay, isang estranghero sa babaeng pinakasalan niya, isang ama na walang magawa para sa anak na nasasaktan. Kinabukasan, lumipas ang umaga na parang isang pelikulang paulit-ulit niyang napanood. Ang matamis ng ngiti ni Bella, ang pag-uusap tungkol sa pangalan ng sanggol, ang walang emosyong mukha ni Lia sa hapagkainan. Pakiramdam ni Marco ay malapit na siyang sumabog. Nang hapon na yon, habang si Bella ay nasa labas para sa kanyang shopping ng gamit ng baby, naglakad-lakad si Marco sa loob ng bahay. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng mga alaala ni Elena. Mga alaalang pilit binubura ni Bella. Napadpad siya sa kanyang opisina at binuksan ang isang aparador na puno ng mga lumang photo album. Binuklat niya ang isa. Mga litrato ng kasal nila ni Elena. Mga litrato ng binyag ni Lia. At doon, sa isang pahina, isang litrato ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Si Elena, nakangiti habang karga-karga ang isang taong gulang na si Lia. At sa mga kamay ni Lia, mahigpit nitong hawak ang isang magandang manika na gawa sa porselana, nakasuot ng kulay rosas na bestida. Ang huling regalo ni Elena para sa kanilang anak bago ito bawian ng buhay ng karamdaman. Itinabi ko sa bodega. Marumi na kasi. Ang mga salita ni Bella ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang manika. Ang nag-iisang bagay na direktang nag-uugnay kay Lia sa kanyang ina. Isang biglaang pagnanasa ang bumalot sa kanya. Kailangan niyang makita ang manika. Kailangan niyang mahawakan ang huling piraso ng tunay na pamilya na mayroon sila. Nagmamadali siyang nagtungo sa bodega. Isang lugar na madilim at puno ng mga luma at nakatambak na gamit. Hindi ito ang maliit na silid sa ilalim ng hagdan, kundi isang hiwalay na kwarto sa likod ng bahay. Pinuksan niya ang ilaw. Amoy alikabok at lumang kahoy ang sumalubong sa kanya. Sinimulan niyang halongkatin ang mga kahon, mga lumang damit, mga libro, mga sirang appliances. Ang kanyang paghahanap ay puno ng pag-asa at desperasyon. Paano kung itinapon na talaga ito ni Belano? At sa pinakasulok ng silid, sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang kurtina, may nakita siyang isang kahon ng laruan. Binuksan niya ito. Sa loob, nakahiga ang manikang porselana. Ang dating makintab nitong mukha ay nababalutan na ng alikabok. Ang kulay rosas na bestida ay may bahid na ng dumi at lukot-lukot na, parang isang prinsesang itinapon sa Bartolina. Marahan niyang kinuha ang manika. Inalis niya ang alikabok sa mukha nito. Habang hinahaplos niya ang maliit na bestida, may naramdaman siyang kakaiba sa ilalim ng tela. Isang maliit na bukol sa may bandang dibdib na hindi bahagi ng disenyo. Kinabahan siya. Maingat niyang sinuri ang tahi. Nakita niya ang isang bahagi na tila tinastas at muling tinahi ng hindi pulido. Gamit ang isang sinulid na iba ang kulay. Dala-dala ang manika, bumalik siya sa kanyang opisina at kumuha ng isang maliit na letter opener. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan niyang tinanggal ang tahi. Sa ilalim ng tela at bulak, may isang maliit na papel na maingat na tiniklop ng maraming beses. Mas maliit pa ito sa kanyang hinlalaki. Kinuha niya ito. Ang papel ay luma at malambot na sa pagkakakubli.
Dahan-dahan niyang binuklat ang bawat tupi. Ang puso niya ay kumakarera. Hindi alam kung ano ang aasahan. Nang mabuklat na niya ng buo, isang sulat kamay ng bata ang tumambad sa kanya. Isinulat gamit ang asul na krayola. Ang mga letra ay hindi pantay-pantay. Bakas ang paghihirap at takot. 4 na salita lang. Papa, tulungan mo ako. Ang hininga ni Marco ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang mga salitang iyon, kahit simple, ay parang isang sigaw na umalingaw-ngaw sa buong katahimikan ng bahay. Isang sigaw na hindi niya narinig, isang pakiusap na binaliwala niya. At sa ilalim ng mga salitang iyon, may isang maliit na guhit, isang munting larawan, isang bulaklak, isang maliit na bulaklak na may 5 talulot at maliliit na dahon. Isang bulaklak ng sampagita, hindi ang mga salita. Hindi ang 4 na salitang isinulat ng nanginginig na kamay ng kanyang anak ang tuluyang dumurog sa puso ni Marco. Oo, masakit ang mga iyon. Ngunit ang tunay na punyal na bumaon at sumugat sa kanyang kaluluwa ay ang munting guhit sa ilalim nito. Ang bulaklak ng sampagita. Sa isang iglap, nawala si Marco sa madilim na opisina. Dinala siya ng kanyang isipan pabalik sa isang maaraw na hapon. 5 taon na ang nakalilipas. Nasa hardin sila. Si Elena, na kahit may sakit na noon ay pinilit pa ring lumabas, ay nakaupo sa isang silya. Si Marco ay nakaluhod sa lupa, naghuhukay ng maliliit na butas, at ang isang taong gulang na si Lia ay masayang naglalaro sa damuhan, pinupulot ang mga nahuhulog na puting bulaklak. Itanim natin ito malapit sa bintana ng kwarto ni Lia, sabi ni Elena. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng pagmamahal. Para sa bawat umaga, ang una niyang malalanghap ay ang bango ng sampagita. Kumuha si Elena ng isang maliit na bulaklak at inilagay sa palad ni Lia. Anak, malambing niyang sabi, tandaan mo ang bulaklak na to ha. Ito ang paborito ni Mama. Kapag naamoy mo to, kahit wala na ako, parang magkasama pa rin tayo. Ngumiti si Marco habang pinagmamasdan ang kanyang mag-ina. Idinagdag niya, at kapag may sekreto tayong tatlo, ito ang magiging simbolo natin. Ang sikretong bulaklak ng pamilya De Silva. Tumawa si Lia, isang tawang puno ng inosenteng kaligayahan, habang sinusubukan nitong isubo ang bulaklak. Ang alaalang yon, na dati nagbibigay ng init sa kanyang puso, ay ngayon parang isang nagbabagang bakal na pumapaso sa kanyang dibdib. Biglang bumalik si Marco sa kasalukuyan. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Bago niya namalayan, nakaluhod na siya sa sahig ng opisina, hindi na kinaya ng kanyang mga binti ang bigat ng katotohanan. Gumuho ang lahat. Ang lahat ng kasinungalingan na pilit niyang pinaniwalaan, ang lahat ng pagbibigay katwiran, ang lahat ng pekeng pag-asa. Hawak-hawak niya ang maliit na papel sa isang kamay at ang manikang porselana sa kabila. At doon, sa sahig ng kanyang marangyang bahay, humagulgol si Marco De Silva. Hindi isang tahimik na pag-iyak, isang malakas, masakit na hagulgol na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ang sakit ng pagkawala ni Elena at ang pangingilabot sa kanyang pagpapabaya kay Lia ay nagsanib. Naging isang dambuhalang alon ng pighati na lumunod sa kanya. Nabigo siya. Bilang asawa, nabigo siyang protektahan ang alaala ni Elena. Bilang ama, nabigo siyang protektahan ang sarili niyang anak. Habang umiiyak, ang kanyang isip ay nagsimulang maglakbay. Tinitingnan ang lahat ng ginawa ni Bella sa ilalim ng isang bagong, nakakakilabot na liwanag. Ang pagtatago ng mga litrato ay hindi para sa pag-move on. Iyon ay pagbura. Ang pagpapatalsik kay Yaya LV ay hindi dahil sa pagnanakaw. Iyon ay pag-aalis ng testigo. Ang pagkulong kay Lia sa kwarto ay hindi para sa kaligtasan. Iyon ay purong pagmamalupit. At ang pagbubuntis, ang tibok ng puso sa ultrasound, ang mga plano para sa nursery na pagtanto niya ngayon,
Sa gitna ng kanyang pagtangis, ang tunay na dahilan. Hindi yon isang milagro. Isa yung tanikala. Isang perpektong kadena na itatali siya kay Bella. Habang buhay, nagagawin siyang isang bulag na bilanggo. Habang ang kanyang anak ay unti-unting ginigiba sa tabi niya. Dahan-dahan, ang mga hagulgol ay humina. Ang nag-uumapaw na pighati ay nagsimulang mag-iba ng anyo. Ang tubig ay naging yelo. Ang sakit ay naging galit. Isang galit na dalisay, matigas, at hindi matitinag. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Tumayo siya. Ang kanyang mga binti ay matatag na ngayon. Ang kanyang mukha, na kanina'y basang-basa ng luha, ay ngayon isang maskara ng isang nagyeyelong determinasyon. Tapos na ang pag-iyak. Tapos na ang pagiging bulag. Oras na para maging isang ama. Narinig niya ang tunog ng isang sasakyan na pumarada sa garahe. Dumating na si Bella. Mabilis niyang itinupi ang maliit na papel at maingat na isinilid sa pinakaloob ng kanyang pitaka. Inilagay niya ang manika sa ibabaw ng kanyang mesa. Naglakad siya palabas ng opisina. Ang bawat hakbang ay may bigat ng isang hatol. Pagdating niya sa sala, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Ngunit hindi ang malambing na boses ni Bella ang kanyang narinig. "Leah, nasaan ka? Halika rito, sabi." Isang sigaw na puno ng inis at galit. Kasunod nito, isang mahinang tunog, isang paghikbi, isang nanginginig na iyak ng isang bata na puno ng takot. Nagmumula ito sa isang lugar malapit sa hagdanan, mula sa isang madilim na sulok na dati niyang binabaliwala. Parang isang matalim na kutsilyo ang humiwa sa pandinig ni Marco. Ang paghikbi ni Leah, isang tunog na dapat sana'y nagpapahiwatig ng simpleng kalungkutan ng isang bata. Ngunit sa tenga niya, ito'y isang sigaw ng tulong mula sa bingit ng impyerno. Mabilis ngunit tahimik siyang naglakad palapit sa pinagmumulan ng tunog. Ang bawat hakbang ay may bigat at layunin. Ang galit sa kanyang dibdib ay hindi na mainit. Ito'y isang nagyeyelong apoy na naghihintay na lamunin ang lahat. Sa paanan ng engrandeng hagdanan, naroon ang isang maliit na pinto na dati hindi niya pinapansin. Ang pinto ng aparador sa ilalim nito, nataguan ng mga lumang sapatos at gamit sa paglilinis. Ngayon, ito ang sentro ng kanyang mundo. Nakatayo sa harap ng pinto si Bella. Ang likod nito ay nakaharap sa kanya kaya hindi siya nito napansin. Ang kaninang pekeng ngiti at malambing na disposisyon ay ganap na naglaho. Ang nakikita niya ngayon ay isang babaeng may matigas na postura. Ang mga balikat ay tensyonado sa galit. "Paulit-ulit na lang tayo, Leah." Sigaw ni Bella sa nakasaradong pinto. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. "Hindi ka kakain hanggat hindi mo itinatapon ang lahat ng basura ng nanay mo. Naiintindihan mo ba?" Narinig ni Marco ang isang mahinang opo mula sa loob ng aparador, kasunod ng isa pang paghikbi. "Anong basura ang sinasabi mo?" Ang boses ni Marco ay hindi pa sigaw. Ito ay kalmado. Isang nakakakilabot na kalmadong nagmumula sa kaibuturan ng kanyang galit. Natigilan si Bella. Para siyang isang estatwang biglang binuhusan ng nagyayelong tubig. Dahan-dahan itong lumingon. Ang mukha ay nagpapakita ng purong gulat na mabilis na naging pagtatangkang ngumiti. Mahal, nandyan ka pala," sabi nito. Ang boses ay pilit na pinapatamis. "Ginugulat mo naman ako. Ito kasing si Leah, naglalaro ng taguan. Ang kulit-kulit." Hindi gumalaw si Marco. Hindi niya pinansin ang palusot nito. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa pinto ng aparador. "Buksan mo." "Ano?" Sabi ko. "Buksan mo ang pinto." Ang nangiti sa mukha ni Bella ay nagsimulang maglaho, napalitan ng pagkataranta. "Huwag na, mahal. Naglalaro lang kami. Halika, magtimpla kita ng kape." Hinawakan nito ang braso ni Marco, ngunit tinabig niya ito palayo.
Isang kilos na simple, ngunit puno ng kahulugan. Sa unang pagkakataon, hayagan niyang tinanggihan ang pag-arte nito. Sa isang hakbang, narating niya ang pinto. Sinubukan niyang pihitin ang doorknob, nakalock. Humarap siya kay Bella, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Nasaan ang susi? Marco, ano ka ba? It's not a big deal. Hindi na niya ito pinatapos. Sa halip na maghintay, itinaas niya ang kanyang paa at buong lakas na sinipa ang pinto malapit sa doorknob. Crack! Isang malakas na tunog ng nababasag na kahoy ang umalingaw-ngaw. Umurong si Bella sa takot. Muling sinipa ni Marco ang pinto. Mas malakas pa. Sa pangalawang sipa, bumigay ang trangka. Bumukas ang pinto ng may malakas na kalabog. Tumama sa pader sa likod nito. Isang amoy ng alikabok at panis na pawis ang sumalubong sa kanya. Ang loob ng aparador ay madilim, masikip, at napapaligiran ng mga bote ng panlinis at mga lumang sapatos. At doon, sa pinakasulok, sa likod ng isang lumang vacuum cleaner, nakabaluktot ang kanyang anak. Si Leah ay nakayakap sa sarili niyang mga tuhod, ang mukha ay nakasubsob sa mga braso. Ang kanyang katawan ay napakapayat. Ang damit ay maluwag na sa kanya. Nanginginig ito na parang isang basang sisiw na iniwan sa gitna ng bagyo. Nang marinig ang pagbukas ng pinto, dahan-dahan nitong itinaas ang kanyang ulo. Nakita ni Marco ang mga mata nitong puno ng luha at purong takot. Nang makita siya, hindi ito agad nakakilala. Lalo pa itong sumiksik sa sulok, na para bang isa siyang panibagong banta. Leah, bulong ni Marco. Ang boses niya ay biglang nabasag. Ang nagyayelong galit ay biglang natunaw at napalitan ng matinding kirot na dumurog sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig na marumi, hindi alintana, ang alikabok at ang basag na kahoy mula sa pinto. Itinaas niya ang kanyang mga kamay upang ipakita ritong wala siyang masamang gagawin. Anak, si Papa ito. Ligtas ka na. Sa pagkakarinig ng kanyang boses, sa pagkakita sa mga luhang nagsisimula nang dumaloy sa kanyang mga pisngi, tila nagising si Leah mula sa isang masamang panaginip. Isang kislap ng pagkilala ang lumitaw sa kanyang mga mata. Papa? Ang nanginginig nitong tanong. Ang boses ay paos sa matagal na pag-iyak. Tumango si Marco, hindi na mapigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Oo, prinsesa. Nandito na si Papa. Hindi na kita iiwan. Walang pag-aalinlangang gumapang si Leah, papalabas ng madilim na sulok at yumakap sa kanya ng napakahigpit. Naramdaman ni Marco ang maliliit nitong braso na kumapit sa kanyang leeg. Ang mga buto nito ay mararamdaman na sa ilalim ng balat. Naramdaman niya ang mga hikbi nito sa kanyang balikat. Mga hikbing, matagal nang kinimkim, at ngayon lang nakahanap ng kalayaan. Binuhat niya ang kanyang anak. Ang gaan nito, napakagaan, na parang isang babasaging bagay na anumang oras ay maaaring mabasag. Dahan-dahan siyang tumayo. Si Leah ay ligtas na sa kanyang mga bisig. Ikinubli niya ang mukha ng anak sa kanyang dibdib. Ayaw niyang makita pa nito ang halimaw na nakatayo sa kanilang likuran. At saka siya lumingon. Humarap siya kay Bella, ang babaeng dati niyang minahal. Ang babaeng pinangarap niyang maging ilaw ng kanilang tahanan ay nakatayo roon, namumutla. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ang pag-arte ay nawala na. Ang maskara ay tuluyan ng natanggal. Ang natira na lang ay ang hubad, na katotohanan ng kanyang kasamaan. Naglakad si Marco palapit dito. Ang bawat hakbang ay mabagal at puno ng bigat. Ang pagmamahal at pag-aalaga na nakikita sa paraan ng paghawak niya kay Leah ay kabaligtaran ng purong pagkamuhi na nakikita sa kanyang mga mata habang nakatitig kay Bella. Huminto siya sa mismong harapan nito, napakalapit, na kaya niyang amuyin ang takot nito. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura. Ibinaba niya ang kanyang boses sa isang bulong.
Isang bulong na mas nakakakilabot kaysa sa anumang sigaw. Anong ginawa mo sa anak ko? Ang tanong ni Marco ay hindi nangangailangan ng sagot. Ito ay isang hatol. Nakabitin sa mabigat na katahimikan sa pagitan nila. Ang bawat tibok ng puso sa loob ng mansyon ay tila isang martilyo ng hukom na pumupukpok, naghihintay sa pagbagsak ng sentensya. Si Bella, sa unang pagkakataon, ay hindi makapagsalita. Ang isip niyang sanay sa mabilis na pag-iisip ng mga palusot ay blangko. Ang tanging nakikita niya ay ang mga mata ni Marco, dalawang nagliliyab na baga na handang tupukin ang lahat ng kanyang kasinungalingan. Dahan-dahan, maingat na ibinaba ni Marco si Leah sa isang malaking sofa sa sala. Hinubad niya ang kanyang coat at itinaklob sa nanginginig na katawan ng anak na para bang isang kalasaglaban sa kasamaang nasa silid na yon. "Dito ka lang, prinsesa," bulong niya. "Huwag kang titingin. Tapos na ang lahat." Pagkatapos, humarap siyang muli kay Bella. Ang bawat galaw niya ay kalmado, kontrolado, at puno ng panganib. "Wala kang sasabihin?" tanong niya. "Okay, ako na ang magsasabi." Naglakad siya patungo sa coffee table. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang mga bank statement na nakita niya sa opisina at inihagis ang mga ito sa ibabaw ng salamin. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel ay umalingaw-ngaw sa silid. ₱500,000, Bella. Ipinadala sa isang Rodrigo Reyes, sabi ni Marco. Ang bawat salita ay may talim. Ang kapatid mo na hindi mo man lang nabanggit sa akin. Habang ako'y nagpapakapagod sa Singapore, nililimas mo ang pera ko para sa pamilyang itinago mo sa akin. Namilog ang mga mata ni Bella. "Marco, I can explain." "Huwag," putol ni Marco. Itinaas ang isang kamay. "Hindi pa ako tapos." Naglakad siya palapit dito at sa bawat hakbang niya, umaatras si Bella. Umurong ito hanggang sa ang likod nito ay tumama sa pader. Wala na itong matatakbuhan. Mula sa kanyang pitaka, kinuha ni Marco ang isang maliit na katuping papel. Ang huling piraso ng ebidensya, ang pinakamasakit sa lahat. Dahan-dahan niya itong binuklat at itinapat sa mukha ni Bella. "Papa, tulungan mo ako." Basa niya sa mga salita. Ang boses niya ay basag, ngunit matatag. Pagkatapos, itinuro niya ang munting guhit sa ilalim, ang bulaklak ng sampagwita. "Hindi mo ito alam, ano?" tanong ni Marco. Ang boses ay isang mapait na bulong. "Hindi mo alam ang ibig sabihin nito dahil hindi ka si Elena at hinding-hindi ka magiging ina ng anak ko." Sa sandaling iyon, alam ni Bella na tapos na ang laro. Ang sampagita, ang isang maliit na detalye na hindi niya kailanman nalaman. Iyon ang huling susi na nagsara sa lahat ng posibleng pagtakas. Ang takot na gumagapang sa kanyang dibdib ay biglang nag-iba ng anyo. Ang takot ay naging galit. Ang pagkatakot na mahuli ay naging puot sa taong nakahuli sa kanya. Lahat ng kanyang pinaghirapan, lahat ng kanyang itinayong perpektong mundo ay guguho dahil sa isang makulit na bata at sa isang multo ng nakaraan. "Oo," sigaw niya. Ang boses ay biglang pumiyok sa tindi ng emosyon. Ang pagiging mahinahon ay nawala na. Napalitan ng isang halimaw na matagal nang nagkukubli. "Oo, kinulong ko siya. Oo, ginawa ko ang lahat ng yon. At alam mo kung bakit?" Lumapit siya kay Marco. Ang mga mata ay nanlilisik, hindi na natatakot. "Dahil pagod na ako. Pagod na akong mabuhay sa anino ng perpekto mong Elena. Santa Elena, ang babaeng hindi nagkakamali. Ang babaeng sinasamba mo pa rin kahit patay na. Bawat sulok ng bahay na to amoy Elena. Bawat tingin mo sa anak mong yan." Dinuro niya si Leah na nakatakip ng tainga sa sofa. "Si Elena ang nakikita mo. Paano naman ako, Marco? Saan ako lulugar sa perpektong pamilya ninyo na matagal nang patay?" Ang lahat ng pait na tinipon niya mula sa kanyang kahapon
Ang kahirapan, ang pangmamaliit ng ibang tao, ang pangarap na makatakas sa putik na kanyang pinanggalingan ay sumabog. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Binura ko ang mga bakas niya para bigyan tayo ng bagong simula. Pero anong ginawa mo? Hinanap mo pa rin siya. At yang batang yan, muli niyang dinuro si Leah. Siya ang buhay na testamento ng pagmamahal mo sa iba. Kaya oo, kinamumuhian ko siya. Kinamumuhian ko siya dahil sa tuwing tinitingnan ko siya, naaalala kong pangalawa lang ako. Isang kapalit, isang panakip butas. Huminto siya, humihingal. Ang dibdib ay umaakyat baba. Ang lason ay nailabas na. Natigilan si Marco. Hindi makapaniwala sa kasamaang naririnig niya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, nilabas ni Bella ang kanyang huling alas. Ang kanyang pinakamalakas na sandata. Bigla siyang napahawak sa kanyang tiyan. Ang kanyang muka ay biglang nagpakita ng sakit. Aray! Daing niya. Tumingin siya kay Marco. Ang mga mata ay puno ng luha. Ngunit ngayon ay may halong panunumbat at pagbabanta. Sige, saktan mo ako. Sigaw niya. Ituloy mo. Pero tandaan mo, Marco, sa bawat sakit na ipaparamdam mo sa akin, sinasaktan mo rin ang laman at dugo mo. Ang anak mo, ang magiging kapatid ni Leah. Itinaas niya ang kanyang boses sa sukdulan ng kanyang pag-arte. Umaasang ang pagiging ama ni Marco ay muling magpapabulag dito. Saktan mo ang ina ng anak mo. Gawin mo. Click. Isang tunog mula sa pinto ang pumutol sa kanyang pagsigaw. Sabay silang napalingon ni Marco. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanilang bahay. At mula sa dilim ng gabi, pumasok si Yaya LV. Hindi siya nag-iisa. Sa likod niya ay may dalawang unipormadong pulis. Ang mukha ni Yaya LV ay kalmado. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot habang nakatingin kay Marco at sa umiiyak na si Leah. Dala-dala niya ang isang brown envelope. Hindi iyan ang anak mo, Marco, sabi ni Yaya LV. Ang boses ay matatag at puno ng awa. At saka siya lumingon kay Bella na ngayon ay parang isang estatwang nabasag. At hindi rin siya buntis. Ang mga salita ni Yaya LV ay parang isang kulog na yumanig sa pundasyon ng buong mansyon. Hindi rin siya buntis. Napatingin si Marco kay Bella. Ang kaninang mapanumbat na ekspresyon nito ay napalitan ng purong pagkataranta. Ang kamay na nakahawak sa kanyang tiyan ay unti-unting bumagsak sa kanyang tagiliran. Sinungaling! Sigaw ni Bella. Ang boses ay pumipiyok sa desperasyon. Itinuro niya si Yaya LV. Huwag kayong maniwala sa matandang yan. Inggit lang yan sa akin. Pinalayas ko kaya gumaganti. Ngunit walang sino man ang nakinig sa kanya. Lumapit ang isa sa mga pulis. Hawak ang brown envelope na dala ni Yaya LV. Ginang de Silva, sabi ng pulis sa isang formal at walang emosyong boses. Mayroon po kaming sapat na ebidensya laban sa inyo. Anong ebidensya? Gawa-gawa niyo lang yan. Pasensya na po, Sir Marco, sabi ni Yaya LV. Ang mga mata ay puno ng awa para sa dating amo. Nang pinalayas niya ako, hindi po ako mapakali. Alam kong may mali. Humingi po ako ng tulong sa pamangkin kong nagtatrabaho sa isang private investigation agency. Binuksan ng pulis ang envelope at inilabas ang mga dokumento sa loob. Ayon sa aming investigasyon, ang OBGYN na binanggit ninyo, si Dr. Reyes ay matagal nang nag-migrate sa Canada. Ang klinik na pinuntahan ninyo ay pag-aari ng isang Dr. Raider Sandoval na umamin na binayaran ninyo siya ng malaking halaga para magpanggap at magsinungaling. Isang papel na may larawan ang inilabas ng pulis, isang kopya ng ultrasound result. At ito po ayon sa isang sinumpaang salaysay mula sa isang printing press sa Quiapo ay isang pekeng dokumento na kayo mismo ang nagpagawa. Bawat salita ng pulis ay parang isang pako na ipinupukpok sa kabaong ng mga kasinungalingan ni Bella. At hindi lang po iyon, dagdag ng isa pang pulis. Mayroon na rin kaming mga testimonya
mula sa dalawa pang lalaki na naging biktima ninyo ng romance scam at financial fraud sa nakalipas na 5 taon. Mukhang ito na po talaga ang modus operandi ninyo. Ginang, o dapat ba naming sabihing Binibining Isabela Reyes? Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat para kay Bella. Wala nang palusot, wala nang pag-arte, wala nang matatakbuhan. Ang tanging natira ay ang hubad at karumaldumal na katotohanan. Ang kanyang pagkataranta ay naging isang marahas na galit. Para siyang isang mabangis na hayop na nasukol sa isang kulungan. "Mga hayop kayo!" sigaw niya at akmang susugurin si Yaya LV. Ngunit mabilis siyang napigilan ng mga pulis. Hinawakan nila ang kanyang mga braso. "Isabela Reyes, inaaresto ka namin sa salang multiple counts of fraud, estafa, at paglabag sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act," deklara ng pulis habang ipinupusasan ang kanyang mga kamay sa likod. Ang matinis na kalansing ng posas ay ang tanging tunog na bumasag sa katahimikan. "Marco, Marco, mahal ko." Pagmamakaawa ni Bella, ang muka ay basang-basa na ng pinaghalong luha at pawis. "Huwag kang maniwala sa kanila. Mahal kita. Pamilya tayo. Maawa ka." Ngunit si Marco ay hindi nakatingin sa kanya. Ang buong atensyon niya ay nakatuon kay Leah. Mahigpit niyang niyakap ang anak. Ikinubli ang mukha nito sa kanyang dibdib para hindi na nito makita pa ang eksena. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman niya ang maliliit na braso ni Leah na gumanti ng yakap sa kanya. "Bitiwan niyo ako. Hindi niyo ako pwedeng kunin. Marco." Habang kinakaladkad palabas ng mga pulis, patuloy sa pagsigaw at pagwawala si Bella. Ang kanyang mga sumpa at pagbabanta ay umalingaw-ngaw sa malawak na sala hanggang sa tuluyan siyang mailabas ng pinto at isakay sa police car. Nang sumara ang pinto, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Isang katahimikang mas mabigat kaysa sa sigawan kanina. Tapos na. Dahan-dahan, lumapit si Yaya LV. Hinaplos niya ang likod ni Leah. "Halika, iha," malambing niyang sabi. "Ihahanda kita ng mainit na gatas." Kinuha niya si Leah mula sa mga bisig ni Marco. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, hindi pumalag si Leah. Sumama ito kay Yaya LV papunta sa kusina. Nag-iwan kay Marco na mag-isang nakatayo sa gitna ng sala. Tumingin si Marco sa paligid. Ang magarang chandelier, ang mga mamahaling muebles, ang makintab na sahig. Ang lahat ng ito, na dati simbolo ng kanyang tagumpay, ay ngayon parang mga exhibit sa isang crime scene. Ang buong bahay ay parang isang malaking kabibe na walang laman. Maganda sa labas, ngunit ang tanging naririnig sa loob ay ang alingawngaw ng sakit at panlilinlang. Ang kanyang tahanan ay nilapastangan. Ang kanyang pamilya ay winasak. At siya, sa kanyang pagiging bulag, ang nagbukas ng pinto para sa demonyong gumawa ng lahat ng ito. Isang malalim na pagod ang bumalot sa kanya. Isang pagod na hindi kayang alisin ng kahit anong tulog. Ngunit kasabay nito, mayroon ding maliit na piraso ng ginhawa. Ang bigat sa kanyang dibdib ay nagsimula ng gumaan. Ngunit alam niyang hindi sila maaring manatili dito. Bawat sulok ng bahay na ito ay magpapaalala sa kanila ng bangungot. Kailangan nila ng bagong simula. Isang lugar kung saan walang multo ng nakaraan. Isang lugar kung saan maaari silang maghilom. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Nag-scroll siya sa kanyang mga contact hanggang sa mahanap niya ang isang pangalan. Tony, Real Estate. Pinindot niya ang call button nang walang pag-aalinlangan. Sumagot ito sa pangalawang ring. "Hello, Marco. Napatawag ka?" Tumingin si Marco sa blangkong pader kung saan dating nakasabit ang litrato ni Elena at bumuntong hininga. Isang buntong hiningang nagpapalaya sa lahat ng bigat. "Tony," sabi niya,
Ang boses ay kalmado at pinal. Ibebenta ko ang lahat. Lumipas ang ilang buwan. Ang malaking mansyon sa Forbes Park ay isa na lamang malayong alaala. Isang litrato sa isang real estate website na may markang sold. Ang mga mamahaling muebles, ang malawak na hardin, ang malamig na marmol na sahig, lahat ay ipinagbili. Ang pera mula sa pagbebenta nito ay naging susi sa isang bagong simula. Malayo sa mga anino ng nakaraan, ang bago nilang tahanan ay isang simple ngunit maaliwalas na bungalow sa isang tahimik na probinsya sa Laguna. Malayo ito sa ingay, polusyon at pagkukunwari ng syudad. Ang hangin dito ay sariwa at sa umaga, ang tanging gumigising sa kanila ay ang honini ng mga ibon at ang mainit na sinag ng araw na tumatagos sa bintana. Isang Sabado ng umaga, abala si Marco sa kusina. Ang amoy ng sinangag na maraming bawang at pritong itlog ay pumuno sa maliit na bahay. Ito ang amoy ng isang tunay na tahanan. Payak, totoo at mainit. Papa, anong amoy yon? Napangiti si Marco at lumingon. Nakatayo sa may pinto ng kusina si Leah. Kinukukusot pa ang mga mata at suot ang kanyang pajama na may print ng mga kuting. Ang buhok nito ay magulo pa. Pero para kay Marco, ito ang pinakamagandang tanawin sa mundo. Good morning, prinsesa. Bati niya. Nagluto ako ng paborito mo, hotdog at itlog. Lumapit si Leah at sumilip sa kawali. Ako na po ang maglalagay ng plato, presinta nito. Pinanood ni Marco ang anak habang maingat nitong inaabot ang mga plato mula sa dish rack. Sa mga unang linggo nila rito, halos hindi nagsasalita si Leah. Madalas itong tulala at gabi-gabi ay binabangungot. Kinailangan ni Marco na matulog sa sahig sa tabi ng kama nito para lang mapanatag ang loob ng bata. Pero unti-unti, sa tulong ng pagmamahal at pasensya, ang yelo sa puso ni Leah ay nagsimulang matunaw. Umupo sila sa maliit na mesa. Habang kumakain, napansin ni Marco na nakatitig sa kanya si Leah. Bigla itong humagik-gik. Bakit anak? Tanong niya. Papa, may kanin ka po sa ilong. Turo ni Leah habang tumatawa. Napahawak si Marco sa ilong niya at tinanggal ang butil ng kanin. Tumawa rin siya at lalong lumakas ang tawa ni Leah. Nakita ni Marco ang kislap sa mga mata ng anak. Isang tunay na kislap ng saya na matagal na niyang hindi nakikita. Para itong sinag ng araw na tumagos sa makapal na ulap. Sa sandaling iyon, gusto niyang umiyak sa tuwa, pero pinili niyang tumawa na lang kasama ang anak. Bahagi ng kanilang proseso ng paghilom ay ang lingguhang pagbisita kay Dr. Santos, isang child psychologist. Noong una, ayaw pumasok ni Leah sa opisina ng doktora. Mahigpit ang kapit nito sa binti ni Marco. Pero noong nakaraang linggo, may nangyaring breakthrough. Habang nakaupo si Marco sa isang sulok ng klinika, narinig niya ang boses ni Leah, mahina pero malinaw, habang kausap ang doktora. Lagi pong madilim doon sa loob ng closet, kwento ni Leah, habang nilalaro ang laylayan ng damit niya. Sabi po ni Tita Bella, doon daw po nakatira ang mga batang hindi sumusunod. Takot na takot po ako. Akala ko hindi na ako makakalabas. Tumigil ang mundo ni Marco. Gusto niyang sugurin ang sarili sa galit dahil sa hinayaan niyang mangyari iyon. Pero alam niyang kailangan niyang maging matatag. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ng anak. Hindi na mauulit yon, Leah. Bulong niya. Nandito si Papa. Hinding-hindi ka na makukulong sa dilim. Tumingin sa kanya si Leah at tumango. Sa unang pagkakataon, naniwala ito ng buong puso. Pagkatapos ng almusal, nagkayayaan silang maglinis ng mga natitirang kahon sa sala. Habang nag-aayos ng mga libro, may nahulog na isang bagay mula sa pahina ng isang lumang nobela, isang litrato. Pinulot ito ni Marco. Ito ay litrato nilang tatlo. Siya, si Elena, at ang sanggol na si Leah sa kanilang unang Pasko. Nakangiti si Elena
puno ng buhay at pagmamahal. Dati, tuwing nakikita niya ang mukha ng asawa, puro sakit at pangungulila ang nararamdaman niya. Pero ngayon, habang hinahaplos niya ang litrato, iba na ang pakiramdam. Mapayapa. Mama! Bulong ni Leah na sumilip sa braso niya. Oo anak, si Mama, sabi ni Marco. Ipinakita niya ang litrato kay Leah. Tingnan mo, ang ganda ng ngiti niya. Di ba? Opo, sagot ni Leah. Mukha siyang angel. Inilagay ni Marco ang litrato sa ibabaw ng bagong estante sa sala. Sa pinakagitna. Hindi na ito itatago. Hindi na ito buburahin. Si Elena ay bahagi ng kanilang pamilya, ang kanilang guardian angel na gumabay sa kanila pabalik sa liwanag. Halika sa labas, anak. May gagawin tayo. Yaya ni Marco. Lumabas sila sa maliit nilang hardin. May binili siyang mga paso at lupa kahapon. At sa isang plastik na supot, may mga seedlings ng isang pamilyar na halaman. Sampagwita, tuturuan kitang magtanim, Leah, sabi ni Marco habang inilalagay ang lupa sa paso. Ang sampagwita, kahit maliit, matapang yan. Kahit bumagyo, namumulaklak pa rin. At ang bango niya, hindi nawawala. Tinulungan siya ni Leah. Marumi ang kanilang mga kamay sa lupa, pero wala silang pakialam. Itinanim nila ang mga bagong sampagita sa ilalim ng bintana ng kwarto ni Leah, tulad ng pangarap ni Elena noon. Ngayon, hindi na ito sikreto, sabi ni Marco habang dinidiligan nila ang mga bagong tanim. Simbolo na ito ng bagong simula natin. Pagkatapos magtanim, tumakbo si Leah papasok ng bahay. Pagbalik niya, may dala itong isang papel at mga krayola. Papa, para sa iyo po, sabi nito sabay abot ng papel. Kinuha ni Marco ang drawing. Wala na ang mga itim na kulay at malungkot na mga mukha. Ang drawing ay puno ng kulay. Dilaw na araw, asul na langit, at berdeng damuhan. Sa gitna, may dalawang stick figure na magkahawak kamay. Ang isa ay malaki at ang isa ay maliit. Pareho silang nakangiti. Tayo to? Tanong ni Marco. Garalgal ang boses. Opo, si Papa at si Leah. Sagot ng bata, sabay yakap sa bewang ng ama. Niyakap siya ni Marco ng mahigpit. Nilalanghap ang amoy ng araw at pawis sa buhok ng anak. Sa wakas, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Ang mga sugat ay hindi pa tuluyang naghihilom, pero nagsara na ang mga ito at nagsisimula ng maging peklat. Mga peklat na magpapaalala sa kanila na sila ay survivors. Nang hapong yon, habang nagpapahinga si Leah, lumabas si Marco para kunin ang sulat sa mailbox. May isang opisyal na sobre na galing sa korte. Alam niya kung ano ito. Ilang buwan din ang itinagal ng paglilitis. Mabigat ang loob na binuksan niya ang sobre. Binasa niya ang desisyon ng hukom. Guilty. Si Isabela Reyes ay hinatulan ng pagkakakulong ng panghabang buhay dahil sa patong-patong na kaso ng child abuse, fraud at estafa. Wala ng parole, wala ng laya. Tinitigan ni Marco ang papel. Inaasahan niyang makakaramdam siya ng tuwa o tagumpay, pero wala. Ang naramdaman lang niya ay ang pagluwag ng huling tornilyo na nagkakabit sa kanya sa nakaraan. Tinupi niya ang papel at ibinalik sa sobre. Hindi niya kailangang ipagdiwang ang pagbagsak ng iba para maging masaya. Ang hustisya ay nakuha na at sapat na yon. Binuksan niya ang drawer ng kanyang mesa at inilagay ang sobre sa pinakailalim kasama ng mga lumang alaala na hindi na kailanman babalikan. Isinara niya ang drawer ng may diin. Click! Tapos na. Tumingin siya sa bintana kung saan nakikita niya si Leah na masayang nagdidilig ng mga bagong tanim na sampagwita. Ang takip silim ay papalapit na, pero sa unang pagkakataon, hindi natakot sa dilim si Marco. Dahil alam niyang bukas, sisikat muli ang araw. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang anak, isang kaisipan ang pumasok sa kanyang isipan. Ang paghilom ay hindi isang destinasyon,
kundi isang paglalakbay at handa na siyang tahakin ang susunod na kabanata ng kanilang buhay. Isang taon. Isang taon na ang lumipas mula ng talikuran nila ang madilim na kabanata ng kanilang buhay. Ngayon, ang hangin ay hindi na nagdadala ng amoy ng takot, kundi ng bango ng mga sampagita na malago ng namumulaklak sa kanilang hardin. Ang dating tahimik at matatakuting si Leah ay isa ng masigla at bibong 7 taong gulang na bata. Ang kanyang tawa ay naging musika na sa kanilang tahanan, isang patunay na ang pag-ibig at pag-aaruga ay kayang gamutin ang kahit anong sugat. Ngayong hapon, isang mahalagang araw para sa kanila. Nakatayo si Marco sa isang entablado sa harap ng isang maliit na bulwagan, suot ang isang simpleng barong. Ang bulwagan ay puno ng mga bata mula sa isang lokal na ampunan, mga social worker, at ilang malalapit na kaibigan. Sa kanyang tabi, nakatayo si Leah. Suot ang isang puting bestida, mahigpit ang hawak sa kanyang kamay. Isang malaking banner ang nakasabit sa kanilang likuran. Nakasulat dito, Grand Launching of the Elena Foundation. Magandang hapon po sa inyong lahat, panimula ni Marco. Ang boses ay nanginginig sa emosyon, ngunit puno ng katatagan. Maraming salamat po sa pagdalo ninyo sa araw na ito. Iglinilibot niya ang kanyang paningin sa mga naroron. Nakita niya si Yaya LV sa unang hilera, pumapalakpak habang pinupunasan ang mga luha ng saya. Marami sa inyo ang nagtatanong kung bakit ko ito ginawa. Patuloy ni Marco. Ang sagot po ay simple lang. Minsan sa ating buhay, mararanasan natin ang matinding kadiliman. Isang kadiliman na akala natin ay wala ng katapusan. Sa mga panahong iyon, ang tanging kailangan natin ay isang sinag ng liwanag, isang kamay na hahawak sa atin at magsasabing, hindi ka nag-iisa. Huminga siya ng malalim. Ang The Elena Foundation na ipinangalan ko sa aking yumaong asawa ay nilikha para maging sinag ng liwanag na yon. Isang pundasyon na tutulong sa mga batang biktima ng pang-aabuso para bigyan sila ng ligtas na tahanan, ng edukasyon at higit sa lahat, ng pagkakataong maghilom at mangarap muli. Tumingin siya sa baba sa kanyang anak. Ang pundasyong ito ay hindi lang tungkol sa pagtulong sa iba. Ito rin ay isang paglalakbay ng paghilom para sa amin ng aking anak. Isang paraan para gawing pag-asa ang sakit na aming pinagdaanan. Yumuko siya at hinalikan ng tuktok ng ulo ni Leah. At sa tulong ng pinakamatapang na batang kilala ko, alam kong magtatagumpay kami. Pagkatapos ng kanyang talumpati, sinalubong sila ng malakas na palakpakan. Lumapit ang mga bata, yumakap sa kanila. Sa gitna ng kasiyahan, nakita ni Marco ang isang babaeng nakangiti sa kanila. Si Dr. Santos, ang psychologist ni Leah, na ngayon ay isa na sa mga board member ng pundasyon. You did it, Marco, sabi nito. You turned your pain into a purpose. We did it. Pagtatama ni Marco, habang ginugulo ang buhok ni Leah. Nang matapos ang programa, nagpaalam na sila sa lahat. Habang papalubog ang araw, nag-drive sila papunta sa isang lugar na malapit sa kanilang puso. Isang tahimik na beach na may puting buhangin. Hilig ni Elena ang dagat. Sabi nito, ang alon daw ay parang buhay. Minsan maingay at magulo, minsan naman kalmado at payapa. Hinubad nila ang kanilang mga sapatos at naglakad sa dalampasigan. Hinayaan ni Marco na habulin ni Leah ang paurong sulong ng mga alon. Ang tawa nito ay sumasabay sa tunog ng dagat, isang perpektong himig ng kalayaan. Umupo si Marco sa buhangin. Pinapanood ang kanyang anak. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog sa kanluran. Nag-iiwan ng mga kulay kahel, rosas, at lila sa kalangitan. Napakaganda, napakapayapa. Biglang tumakbo pabalik si Leah, may dalang isang magandang kabibe. Papa, tingnan mo po. Kinuha ni Marco ang kabibe. Ang ganda, anak. Itabi mo yan. Umupo si Leah sa tabi niya,
Isinandal ang ulo sa kanyang balikat. Magkasama nilang pinanood ang paglubog ng araw. Papa? Hmm? Masaya na po ba si Mama sa heaven? Napangiti si Marco. Oo, anak. Siguradong sigurado ako. Napakasaya niya ngayon. Hindi na sila muling nagsalita. Hindi na kailangan. Sa katahimikan, sa pagitan ng dampi ng hangin at ng tunog ng alon, naramdaman nila ang presensya ni Elena, hindi bilang isang malungkot na alaala, kundi bilang isang mainit na yakap, isang walang hanggang pag-ibig na gumagabay sa kanila. Habang ang huling sinag ng araw ay naglaho sa abot-tanaw, alam ni Marco na ito na ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Hindi ito nakikita sa laki ng bahay o sa dami ng pera. Nakikita ito sa tawa ng kanyang anak, sa kapayapaan ng kanyang puso, at sa pag-asang dala ng bawat bagong umaga. Tumingin siya sa kanyang anak, sa dagat, at sa papalabas ng mga bituin. Huminga siya ng malalim, pinupuno ang kanyang baga ng sariwang hangin ng karagatan. Salamat, Elena, bulong niya sa hangin. Handa na kami. Handa na kami para sa bagong kabanata. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagpapatunay na kahit sa pinakamatinding dilim, laging may liwanag na naghihintay. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa kung paano tayo umiiwas sa sakit, kundi sa kung paano tayo bumabangon mula rito. Mas matatag, mas matalino, at may pusong mas bukas para magmahal muli. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Ang aral ng kwentong ito ay isang paalala na huwag tayong maging bulag sa katotohanan at laging pakinggan ang mga bulong ng ating puso, lalo na kung ito'y para sa kapakanan ng ating mga anak. Kung mayroon kayong mga saloobin o komento tungkol sa ating kwento ngayong araw, huwag po kayong mag-atubiling i-type yan sa comment section sa ibaba. Anong uri ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Kwento ng pag-ibig na may kababalaghan? O isang kwento ng pamilyang pinaghiwalay ng tadhana? Ipaalam niyo po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, ito po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat pagtatapos ay simula ng isang bagong kabanata. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.